noong 2025. Alam naman natin, di ba, na pumunta siya sa Manila at siya doon ay with Isko Moreno, no? Siyempre, kasama si Isko Moreno, kaibigan, si Isko ang mayor noon. Pagkatapos, mga kaibigan, eto, si VP Sara Duterte, kung ano-ano ng mga sinasabi, di ba? Na ito daw si Joel Chua, ganyan-ganyan, o kung ano-anong mga pinaggagawa niya, may hawak siyang apple, sabi pa niya doon sa isang kongresista, ganun daw, isalaksak daw yung apple sa bibig hanggang, alam niyo na, magganon, no? Si Joel Chua. At andun si Isko Moreno. At kita natin, mga kaibigan, na mukhang okay sila. Mukhang tingin na nga natin nun, mukhang si Isko Moreno ay siguro DDS ito kasi ganyan eh. Tapos meron siya mga parunggit nun, di ba, si Isko Moreno. Meron siya mga parinig sa mga kandidato ng ating Pangulo. Di ba? Meron siya mga parunggit nun si Isko Moreno. Pero, mga kaibigan, ganun pa man, hindi yun tinake personal ni PBBM. Lahat kasi kay PBBM, mga kaibigan, lahat ng mga nangyayari, ng mga paninira, ng mga kung anong ginagawa ng mga kalaban, hindi niya tinitake ito as personal. Para sa kanya, ay politika lang yan. So, huwag nating personalin, politika lang yan. In fact, di ba, kapag tinatanong siya about the Aquinos, okay ba kayo? Okay ba kayo mga Aquinos? Ganyan-ganyan. Ang sinasabi niya, palagi naman kaming okay. No? Palagi daw silang okay ng mga Aquinos. Hindi nga lang daw sila magkasundo pagdating sa politika. See? So, si PBBM po yung tao na marunong siyang ihiwalay ang kanyang personal life doon sa kanyang political life. Yan po ang ating Pangulo. Meron po siyang alam po niya kung paano i-manage, no? Yung i-manage niya yung kanyang buhay na personal at politika. Alam din niya kung pinupolitika lang siya ng tao o pinipersonal, no? So yan po ang isang bagay na wala kay Vice President Sara Duterte. Kaya hindi po talaga siya pwede na maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil ang mga ganyang klaseng tao na katulad ni Vice President Sara Duterte, pag naging Pangulo ng Pilipinas yan ang gagawin yan, mga kaibigan, puro paghiganti. Wala tayong mararanasan na paglago ng ekonomiya. Pag si Sara Duterte ang naging Pangulo, wala tayong mararanasan paglago ng ekonomiya kasi maghihiganti lang siya. Wala tayong mararanasang reforma sa agrarian reform, sa agriculture, sa iba-ibang mga aspeto, no, ng gobyerno. Wala tayong mararanasan kasi ipopokus ni Sara Duterte ang kanyang sarili sa paghiganti at pagpapakulong ng lahat ng mga naging kalaban niya sa politika. Wala tayong mararanasan, mga kaibigan. Wala tayong mararanasan from Sara Duterte presidency na paglago ng ekonomiya dahil lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang hakbang, ang kanyang kilos, ang pananalita, itutuon niya sa pagpapabagsak, pagpapakulong sa kanyang mga katunggali at uubusin niya, mga kaibigan, ang lahat ng mga vloggers, lahat ng mga sumuporta sa Pangulong BBM, uubusin niya lahat yan at tayo lahat ay pupunta sa kabaong. Yan, mga kaibigan. Bakit ko nasabi yan? Guys, mismo from the mouth of Rodrigo Duterte. Sabi niya, di ba, nung siya ay inaaresto sa Dahig, papuntang Dahig, no? Inaaresto siya papuntang Dahig. Ano sabi niya? Nakaupo siya, laki nga ng tiyan, no? Sabi niya, eto, lahat yan. Pag naging presidente si Sara, ubos lahat yan. Ubos daw lahat. Anong sabi ng mga influencer naman ni Sara? Pag sa 2028, pag bumaliktad ang gulong, ubos kayong lahat. Anong sinasabi ng mga followers ni Sara, ng mga DDS?
Kayo, humanda na kayo sa 2028, ubos kayong lahat. See? Kita natin mga kaibigan, galing mismo confession mismo nila from their mouth na ubos tayong lahat sa 2028. So si Sara Duterte po, kapag siya ay nanalo as President of the Philippines, wala po siyang gagawin. As in zero, wala siyang gagawin. Itutuon niya ang lahat ng kanyang effort sa paghihiganti, pagpapakulong at pagpapatsugi. So, kawawa ang mga Pilipino, wala po tayong mararanasan na transformation sa ating bansa, as in wala po tayong mararanasan dahil itutuon ni Sara Duterte ang lahat ng kanyang gagawin sa pagpapatsugi, pagpapakulong ng mga tao na kumalaban sa kanya. So yan po ang gagawin niya. Kaya ito ngayon, nung nakita niya na itong si Isko Moreno ay kasama ni PBBM, nakita niya na, uy, nakikipagmabutihan ito. Kasi nga may proyekto nga eh. May proyekto si PBBM at Isko Moreno sa Manila, pagpapaganda. Alam niyo ba yung golf course dyan sa may Intramuros? Na dati, ang nakakapasok lang, siyempre golf course. Pag sinabi mong golf course, ang makakapasok lang, ang makakagamit lang yan, mayayaman. May nakita ka bang mahirap na nag-golf? Guys, mayayaman ang mga nag-golf. Laro yan ng mayayaman. So dyan po sa Intramuros na yan, yung golf course na yan, ngayon po ay gagawin na forest park, no? Sandali ano natin para hindi ako magkamali, no? So, yan po mga kaibigan, no, gagawin yan sa Manila. Okay. So pinagsama po, no, effort po ito ng national government at ng LGU, no, si Isko Moreno at saka itong si PBBM. So yan po ang gagawin mga kaibigan, no? Napakagandang proyekto na gagawin po diyan sa Intramuros, no? So sabi ko nga, maganda po ito mga kaibigan dahil alam naman natin na uso na ngayon yung baha, may climate change na, at yung golf course na yan, kapag ginawa yung forest park, yan po ay magiging kapaki-pakinabang, no, sa mga taga Manila. Kasi alam naman natin, pag forest park, maraming itatanim dyan, mga puno-puno, mga halaman, at marami pang iba, lalagyan pa ng mga iba-ibang amenities, for tourism na rin, no. So, yan po ay magandang pasyalan. So, makakapunta na po dyan, kahit ang mga mahihirap, tayo na mga mahihirap ay makakapunta na rin dyan. Samantalang dati, pag sinabi mong golf course, mayaman lang talaga ang nakakapunta. Pero ngayon po, pati po mahihirap ay makakapunta na rin, no? So, napakaganda po niyan, guys, no? Dali Yan. Napakaganda po niyan, guys, na pasyalan, no? Kaya, yan, sandali natin. Wait guys Okay. Grabe kasi ang Pangulo natin, ang daming ganap. Kapag 2 days, take note 2 days ka pa lang na hindi nakakapag-scroll. Halimbawa 2 days ka pa lang hindi nakapag-scroll sa presidential communications, wala na. Ang dami na natabunan na yung kasi sobrang ang daming ganap ng Pangulo natin. Napakasipag, grabe. So ito yun guys, no? Mas madami ng lugar para mamasyal sa tabi ng makasaysayang Ilog Pasig. Ngayong bukas na ang Phase 4 ng Pasig Bigyang Buhay Muli. Ito yung kay FL Lisa Marcos, no? Sandali, mamaya na yan. Yung kay PBBM at kay Isko muna. Ito na guys, no? So ito yon. Yan. President Marcos, Mayor Isko meet in Malacanang to discuss proposed Intramuros Forest Park.
Other key Manila projects, President Ferdinand R. Marcos Jr. and Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso met on Friday, October 17 to discuss cooperation in the implementation of major legacy infrastructure and urban renewal projects in the nation's capital. The discussion centered on the city's blueprint for sustainable development and the alignment of local and national infrastructure priorities. Aside from the proposed Intramuros Forest Park, Mayor Isko Dumagoso also presented to President Marcos other projects under Manila's 10-year comprehensive development plan, which were earlier endorsed by the City Development Council. No? So, napakaganda po ng gagawin. Ito po si Mayor Isko. Yan. At saka si PBBM. Nag-meet po sila sa Malacanang. Yan. Para pag-usapan ang proyekto, no? So yan po mga kaibigan. Nakita yan, no? Siyempre, nakita yan ni Sara Duterte at galit na galit po siya. Kaya tinawag po niya na ang mga taga Manila daw ay mga plastic. Mga plastic daw po ang mga taga Manila. Yan po ang sinabi ni Sara Duterte. Kasi nga, hindi po siya civil, no? Si Sara Duterte po, kahit kailan ay hindi siya civil. Hindi po siya marunong maging civil dahil siya po ay spoiled brat at hindi po niya alam kung paano maging civil, no? Yan po si Sara. Yan. Okay. So, tingnan natin yung So, pinakita ko na sa inyo, no? Sinabi niya na ang mga taga Manila daw ay hindi civil. Hindi civil tuloy. Ang mga taga Manila daw ay plastic, no? So, okay. So, ito guys, no? Ito naman ang sinabi ni Isko Moreno. Okay. Ito Yan. Kasi nung nakita ni Sara, no? At saka nakita ni Sara si Isko at saka si PBBM na magkasama, no? Ang sabi niya, the people from Manila are plastic. Na plastic daw ang mga tao sa Manila. So ito naman yung sabi. Natching lang ako guys. Ito naman ang sinabi ni Mayor Isko Moreno, no? Ang sabi ni Mayor Isko, para bang pag mahirap ka, wala ka ng karapatan umangat dahil hindi ka katanggap-tanggap sa kanila na mga moralista, mga disente kuno. Pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, sa impyerno ka mapupunta. Mayor Isko Moreno. Yan. Yan, no? So, diba tama? Tama si Mayor Isko Moreno, no? Yung problema dito sa Pilipinas ay hindi naman yung kung anong klase kang tao kundi ang problema sa Pilipinas ay may mga tao na katulad ng mga DDS na kapag hindi ka nila kapanalig, kapag hindi ka maka-Duterte, sasabihin nila na mali yung ginagawa, sasabihin nila na kung hindi ka adik, bangag ka. Yan po ang mga DDS Yan ang kanilang naratibo, di ba? Sasabihin nila, ang lahat ng tao na galit kay Duterte kung hindi bangag NPA. O, di ba? Ganyan po ang mga DDS. Pero yung kanilang mga salita ay nagde-describe sa kanila. Kasi sino ba ang well-known sa pagiging bangag? Sila, yung mga idolo nila, well-known sa pagiging bangag. Sino ba yung well-known sa pag ganon? Yung mga idolo din nila, 'di ba? So lahat ng mga sinasabi nila ay NPA ka. Ay bangag ka. Lahat 'yon ay nagde-describe sa kanila, 'di ba? Sila po ang tunay na mga plastic. 'Di ba? So, hindi po kaplastikan ang pagiging civil. Hindi kaplastikan ang pagiging professional. Ginagawa mo yan
magkasama si Isko at saka si PBBM dahil sila ay merong plano, merong proyekto na gagawin sa Manila at ito ay para sa ikagaganda ng mga mamamayan ng hindi lang ng Manila kundi ng buong bansa. Kasi syempre mga kaibigan, pag bawa kahit hindi ka naman taga Manila, pupunta ka diyan sa mga lugar na 'yan, mamamasyal ka o di kasama ka na rin, 'di ba? Kasama ka na rin sa makikinabang. So, eto pong si VP Sara Duterte, yan po siya. Pero kung titingnan natin, sino ba ang tunay na plastic? Siya talaga ang tunay na plastic. Bakit? Galit na galit siya sa Marcos, pero pumupunta siya ng CCP. Remember mga kaibigan, yung sinabi niya, yung pinalabas ko, no? Nung 2 days ago, 'di ba? Napakita ko na ba sa inyo yun? Yung sinabi niya na pumupunta sila ng anak niya. Nanonood daw sila ng theater sa CCP sa Rojas Boulevard. Sino ba ang gumawa ng CCP? Di ba Marcos? Di ba si Imelda? Siya ang tunay na plastic. Kasi galit na galit siya sa Marcos pero pumupunta siya ng CCP. So siya talaga ang tunay na plastic. Di ba? At saka, kung pagiging kaplastikan lang naman, wala nang kakapal pa sa mukha niya sa pagiging kaplastik. Dahil, panay siya sabi ng, I love you, PBBM. Nanalo na siya doon, nanalo na. Mahal ko si Apo, BBM. Puro siya mahal ko. Mahal kita, mahal ko si Apo, BBM. Yun pala may plano na i-impeach si PBBM. Pag-upo pa lang 2022, naka-ready na ang articles of impeachment para kay PBBM. Palagi lang silang failed, hindi sila nagtatagumpay. Kaya ganun na lang ang ginawa nilang pag-atake at paninira kay Speaker Martin Romualdez. Dahil sa sobrang galit ni Sara na hindi nila magawa ang destabilization laban kay PBBM. Siya ang tunay na plastic. Siya ang grabing kapal na muka. Singkapal ng adobe. Mas makapal pa. Dahil sa sobrang kaplastikan. Nasasabihin niya, sinasabi niya na mahal daw niya si PBBM. Biruin mo nakikipagnitian siya at pati kay F. Elisa Marcos habang sinasaksak niya sa likod si PBBM. Remember mga kaibigan, nung umalis si PBBM, hindi ko yung nakakalimutan, nung umalis si PBBM papunta ng ibang bansa sa Brunei, Darussalam. Pumunta si PBBM doon. Hindi ko yung makakalimutan mga kaibigan, no? Galing ako nun sa Congress. And then, nadaanan ko pa si Sara Duterte. Yung aming bus, mga kaibigan, ay dumaan sa Luwasang Bonifacio. Timing, tinawag, the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Nandun siya. Habang si Glenn Chong ay nagmumura, nasasampalin daw niya kaliwat kanan si F. Elisa. At habang nagmumura si Glenn Chong, na minumura niya si PBBM at si F. Elisa, si Sara Duterte, nandun sa kasama ang mga taga-KOJC, nandun sa rally, at nagpa-interview pa sa SMNI na natutuwa daw siya na merong ganong mga pagkilos. So, kita mo mga kaibigan, yung kanyang kaplastikan, kung paano niya sinasaksak ang ating Pangulo patalikod. Pag alis ng Pangulo, nandun pumunta siya sa rally. Siya ang caretaker ng bansa. Ginawa siyang caretaker ng bansa dahil wala ang Pangulo. Remember mga kaibigan, kasagsagan na noon. Kasagsagan ng mga maisog rally kung saan si Sara Duterte ay nagbibigay ng mga tarpaulin, resign PBBM, kasagsagan ng pagrarally ng mga maisog. At pag umaalis si PBBM, si Sara Duterte ang iniiwan as caretaker of the Philippines, pero sinasaksak ng ating Pangulo patalikod sa pamagitan ng pagpunta sa mga rally na yon na kung saan yung rally ay tungkol sa pagpapabagsak kay PBBM. Makes sense. Kaya, sino ba ang tunay na plastic? Siya ang tunay na plastic.
So, yung sinabi niya mga kaibigan ng plastic daw, ang mga tao sa Manila ay nagsasalamin sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasama. Sila ang tunay na plastic. Diba? Plastic. Sila ang mga tunay na plastic. Yan. Business ng Duterte, droga, TYT gas. Alam mo, TYT gas, parang open secret na yan sa Mindanao eh. Yung sinasabi mo na business ng mga Duterte droga, parang open secret na siya sa Mindanao. Kasi yung mayor ng Cagayan de Oro mismo ang nagsabi, di ba, na bantayan daw no yung mga truck na galing sa Davao na pumupunta sa Cebu na nagdadala ng mga goods, no, relief goods, bantayan daw. Kasi maaring meron daw nakapag ano sa kanya, nakapagsabi na pwede daw itong gamitin ng